June na nagsasalita ngayon sa inyong harapan ay hindi po itong nakatayong ito. Ang tunay na ikaw ay hindi ang nakaupo at nakikinig sa akin. Ang tunay na ikaw ay isang espiritu na nagtataglay ng kaluluwa. At sa pamamagitan ng ating kaluluwa, tayo po'y nakakakita, nakakaamoy, may panlasa tayo, nakakarinig tayo, at may pakiramdam tayo. At nakakapag-decide tayo kung anong pipiliin natin, tama o mali, kadiliman o liwanag, Diyos ba o si Satanas, langit ba o impyerno. Binigyan po tayo ng Diyos ng free will para mamili. Hindi niya po tayo ginawang robot o puppet na susunod na lamang sa kung anong gusto niya. Iginagalang po ng Diyos ang ating kapasyahan. At isang araw, nagpasya si Brother Andoy na tanggapin niyang Panginoon. Actually po, dumating sa punto na tumawag sa akin si Sister Mila, nasa bahay na po sila noon, at gustong-gusto ni Brother Andoy na magpabautismo. Sabi ko sa kanyang kalagayan, mukhang mahirap pa maghintay ng kanyang kagalingan. At ang sabi ni Brother Andoy, kahit nasa isang timbalang, kaya doon ko masasabi na kahit na may karamdaman siya, siya ay panabiro pa din. Sabi ko, pwede siguro kapag ka-drum, pero mahihirapan pa rin siya. Inakala ko nga po noon na baka gusto lang sumama doon sa lubok dahil papunta po kami ng dagat. Pero ganun pa man po, ulitin ko, ang nakikita po natin ngayon ay hindi na po si Brother Andoy. Kaya nga po kapag ka may mga inililibing o may mga lamay na ganito, siguro nakakarinig na rin kayo ng ganitong sinasabi. Bakit mo kami iniwan? Sa madaling salita, yung tunay na tao ay hindi ito. Basyo na lang po yan. Parang katulad po yan ng Coke. Pag bumili tayo sa tindahan, pabili nga po ng Coke. Ang tanong po, ano ba yung Coke na tunay? Yung bang nasa loob? O yung sisidlan? Yung bote? Siyempre, ang tunay na Coke ay yung laman. Parang ganito rin po yung katawan natin. Ang tunay na ako ay yung espiritu na nasa loob ng katawang lupang ito at may taglay na kaluluwa. Ngayon, ang laman, ang ating flesh, galing sa gabok. Kaya sa gabok babalik. Okay? Hindi po pwede pong pumasok sa langit, maging sa impyerno, ang katawan natin ito. Dahil sa impyerno, unahin natin yon, hindi po matutupok ang katawan natin doon. Ang katawan natin tataglayin doon, hindi katawang lupa, hindi katawang pang-impyerno. Kasi dito pa lamang, kung papasok sa impyerno ang katawan natin, doon pa lang nga sa crematorium eh. Di ba? Pulbos na katawan pag inilabas. Sa impyerno, hindi ganun. Mananatili yung katawan mong pang-impyerno. Susunugin ka ng walang hanggang panahon. Pero mararamdaman mo pa rin yung sakit, yung hirap, yung pagdurusa. Kadiliman, bagamat nag-aapoy doon. Pero higit sa lahat, pag sa impyerno napunta, ang kaluluwa ng tao, ang katawang pang-impyerno ito, kahit anong hingi niya ng tawad sa Panginoon, hindi na po matatanggap ng Panginoon. No, pagpasok naman po sa langit, hindi rin pong katawang ito ang papasok sa langit. Ang katawan babalik sa lupa. Pagpasok sa langit, iba na rin po yung ating katawan. Kagaya po ng katawan ni Jesus. Isang heavenly body, isang glorified body, isang powerful body, isang imperishable, incorruptible body. Dito, sa totoo lang, kahit buhay pa po tayo, ay unti-unti na tayong nasisira ang ating katawan, ang ating balat. Madalas, pinagmamasdan po na ang ating braso at nakikita ko na yung mga kulubot na dati-dating wala. Palatandaan talaga na tayo ay unti-unti nang mamamatay. At sa totoo lamang po, habang nagsasalita ako sa inyo, maring hindi nyo nare-realize, pero unti-unti na po akong namamatay. At hindi ko alam kung hanggang kailan ang buhay na ito. At habang nakikinig pa po kayo sa akin, ang buhay nyo, ang katawan nyo ay unti-unti na rin pong namamatay. Ang bata hindi pa sinisilang, pero nasa sa loob pa lamang na sinapupunan ng kanyang ina, unti-unti na rin po siyang namamatay. So lahat tayo ay mamamatay. Given na po yun. Maliban na lamang kung maunang dumating ang ating Panginoong Hesus at tayo buhay pa,
then glory to God, pag nangyari yon, hindi natin mararanasan ang kamatayan. Physical. Pero paano ang ating kaluluwa nahahatulan ng Diyos? Kailangan maging sigurado tayo. Kailangan makatsak tayo. Kaya wag nating baliwalain to. Wag natin laruin ang buhay natin. Kailangan po matyak natin na kung sakaling mamatay tayo, langit ang punta natin at hindi impyerno. Sa langit, wala na pong paghihirap. Sa langit, wala na pong kalungkutan. Sa langit, tanging kapayapaan lang at kagalakan dahil nasa presensya ka na ng Diyos na buhay. Hindi ka mananatili doon ng 1,000,000 taon, 2 bilyong taon, hindi. Walang hanggang panahon. Wala na pong oras doon. Sa impyerno, ganun din. Habang panahon ka na magdurusa ron, maghihirap. Magiging kalunos-lunos ang kalagayan mo ron. Pero wala nang magagawa dahil tinapos mong buhay mo sa pagtanggi sa Panginoon. So, si Brother Andoy, nakatidyak po tayo na nasa langit na. Of course, nandun yung kalungkutan sa atin dahil nawalan tayo ng isang mahal sa buhay. Pero yung loss natin ay gain ng heaven. Our loss is heaven's gain. Kapakinabangan po sa langit. At ako'y naniniwala, sa hilig niyang kumanta, siguradong aawit siya sa Panginoon doon at hindi niya pagsasawaan ng pag-awit. Dahil napakasarap manatili sa presensya ng Diyos. Ang punto ko po, kung paano si Brother Andoy ay may katiyakan na nasa piling ng Diyos. Sana naman po, tiyakin din natin na tayo ay bago pa man pumanaw, ay nasa piling na ng Lord ang ating mga puso. At ang magandang balita po dyan, once tinanggap natin ng Diyos, Jesus, sa ating puso, yung mismong sandali na yon, pananahanan na po tayo ng banal na spirito. Tayo na marumi, marupok, pakasalanan, pinili pa rin ng Diyos na kanyang panahanan at maging kanyang templo. Ang Diyos na ang langit ay kanyang trono at ang lupa ay tuntungan lang ng kanyang paa. Gano'n siya kalaki, pero pinili niyang manahanan sa puso natin. At nandun na po yung kagalakan, nandun po yung kapayapaan na matagal na nating hinahanap. Na madalas sa totoo lamang aminin man natin sa hindi hinahanap natin sa mga material na bagay. Na kung makukuha ko lang itong aking goal na ito, natitya ko, masayang-masaya na ako. Marami pong ganun ang pag-aakala, pero maling-mali ang pag-aakala. Hindi po natin makukuha ang tunay na kapayapaan, kagalakan sa mga material na bagay. Hindi masama yan. Kaya tayo nag-aral, nagtrabaho, para makapagpundar, maging maayos ang buhay natin. Pero higit pa po doon, kailangan natin talagang maranasan ang pag-ibig ng Diyos. So sa hapon pong ito, may naunawaan po kayo sa akin pong ikinuwento sa inyo. At kung nais pong magkaroon ng relasyon sa Diyos, wala pong bayad yun. Yun ang maganda. Ang kailangan mo lang gawin ay simple lang, aminin mong makasalanan ka at lahat naman tayo makasalanan. At aminin mo na kailangan mo ng tagapagligtas para matyak mo na langit ang patutunguhan mo once mamatay ka. Siguro naman hindi masamang isipin yon. Ang sabi ni Jesus, ang sinumang ipagmalaki ako sa harapan ng maraming tao, ipagmamalaki ko rin sa aking mga anghel sa piling ng kanyang ama. Pero may banta siya. Hindi naman pananakot, pero itong kanyang sinabi na kapag ako ay itinanggi mo sa harapan ng mga tao, itatanggi rin kita sa harapan ng aking mga anghel. At napakahirap naman kong isipin kapag ikaw naman ay matinong tao, natatanggihan ng alok na libre ng ating Panginoon. Hindi po natin makukuha ang ating kaligtasan sa pamamagitan po ng paggawa ng mabuti. Bagamat maganda yon. Hindi natin ito makukuha sa pagtulong natin sa kapwa natin. Maganda yon. Hindi natin ito makukuha sa pamamagitan po ng
pagiging masunurin o mabait sa mga tao o sa gobyerno natin. Bagamat dapat lang. Makukuha lang po natin ang kaligtasan kay Jesus. Siya po yung namatay, nagbuwis ng buhay sa cross. Para lahat po ng kasalanan natin ay akuin niya. Kaya kung maaalala nyo, nung pong si Jesus ay nakapako sa cross, sumigaw po siya for the first time in his life, my God, why hast thou forsaken me? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? For the first time. Alam niyo kung bakit? Sapagkat lahat po ng kasalanan ng tao, mula pa nung panahon ni Adan, hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa mga susunod pang henerasyon, hanggang hindi pa siya bumabalik. Lahat ng kasalanan ng tao ay napunta sa katawan ni Jesus na nakapako sa krus. Kaya nung moment na yon, nung time po na yon, nabigkas niya yon. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sapagkat ang Diyos po natin ay banal. At siya po ay makatwiran. Bagamat mahal niya tayo, pero ayaw niya sa kasalanan. Pero praise God, dahil inako ni Jesus ang kasalanan natin. Siya po ay tinalikuran ng banal na spirito. Kaya nung moment na yun, mula alas 12 ng tanghaling tapat, hanggang alas 3 ng hapon na dapat sana'y kainitan, kasikatan ng araw, nagkaroon po ng sobrang kadiliman. Nagdilim sapagkat umalis po yung nagbibigay ng liwanag, ang banal na spirito. Kaya nabigkas po ni Jesus yon. Para tayo ay hindi na po iwanan ng Panginoon. He was forsaken so that we may not be forsaken. Napakaganda po ng ginawa ni Jesus. Yun po ang kanya naging misyon. Para pa tayo po itubusin. Sabi niya, I came to seek and save the lost. At lahat po tayo naligaw, na tayo nadaya, na tayo nagkasala. Wala magsasabing wala akong kasalanan. Bata pa lang po tayo. Hindi naman tayo tinuruan ng ating mga magulang na magsinungaling ka, mandaya ka, mangupit ka. Pero nagawa natin. Di ba? Natuto tayo magmura, hindi naman tayo tinuruan ng ating mga magulang. So, talagang likas sa tao, yung tayo ay magkasala. Kaya kailangan natin ng isang tagapagligtas. Ang pangalan niya po ay Jesus. Hindi po ako tumatayo sa harapan niyo para mag-promote ng isang religion. Hindi po napunta si Jesus dito para i-promote, ipakilala ang isang religion. Hindi. Ang ipinopromote po ni Jesus ay yung pagharian tayo. Kaya po ang unang-una niyang binigkas sa kanya pong after ng kanyang baptism sa River Jordan, repent, for the kingdom of God is at hand. Magsisi kayo at tumalikat kayo sa inyong mga kasalanan, sapagkat naririto na ang kaharian ng Diyos. Kaharian po ang kanyang ipinarito, hindi po religion. Ang religion po, gaano man kaganda ito sa paningin natin, kung kinagis na natin to. And by the way, lahat po ng mga bilanggo sa Muntinlupa, may kanya-kanya silang reliyon. Pero hindi sila naligtas. Ang kailangan po natin talaga isang tunay, biblical na relasyon kay Jesus. Walang bayad, libre. Hindi natin makukuha ang ating kaligtasan sa pamamagitan po ng ating pananalapi, gaano man tayo kayaman. Ang sabi nga ni Jesus, anong mapapala ng tao, mapasa kanya mang pagmamayari ang buong daigdig, kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. So ang ibig sabihin, mas mahalaga po ang ating kaluluwa kaysa sa buong mundong ito. Mahalaga ang kaluluwa mo, kapatid. Hindi aksidenteng naririto ka ngayon. Of course, nakikidalamati tayo, pero para marinig mo ang ganitong pangangaral. Napakahalaga ng kaluluwa mo at mas higit yan na matimbang sa paningin ng Diyos kaysa sa buong mundo na pinaninirahan natin ngayon. Hindi tayo taga-mundo. Tayo po'y taga-langit. Ang sabi nga po sa Bible, we are citizens of heaven. Yun ang tunay nating citizenship. Once tinanggap natin si Jesus, magiging heavenly citizens po tayo. And I'm sure po, gusto natin mangyari yun. Ngayon, ang challenge ko po sa inyo, ano ngayon ang gagawin mo sa alok ni Jesus? Nang sabi niya, if you come to me, all you who are weary and heavy laden, I will give you rest. Kapahingahan. Yan ang alok sa atin ni Jesus, kapahingahan sa kanyang presensya. At
kung gusto po natin tanggapin si Jesus sa ating puso, pwede bang pakitaas po natin ang ating kamay? Yung mga first time. Salamat po. Kapatid din po kayo ni Brother Andrew. Batang-bata pa. Kayo bang bunso, ma? Hindi, sa Italy. May mas bata pa? Okay. Salamat po. Salamat po at nais natin talagang magkaroon ng relationship kay Jesus. Again, hindi po church ang akin pong itinataas. Yung church na kinabibilangan namin ni Brother Andrew, hindi po. Tanging si Jesus lang po. Siya ang tagapagligtas. Hindi po tao, hindi yung samahan, kung hindi si Jesus lang. Tangin. Okay? Sige po, nandito na ba silang lahat? Pwede na kayo dito, Raquel, please. Ito si Rowena. Kahawig na kahawig si Rowena niya, Si brother, tsaka ni Rona. Parang, pagkakamala ko nga si Rona eh. Sabi ni Da, kami saglit lang kayo. Parang si Esel yata ang pinakamaganda sa lahat. Parang napatingin din lang siya. Napatingin sa akin. Pero sabi mo ng aking asawa. Siyempre, sino pa ba naman Asawa mo. Panginoon, si Brother Andoy ay nawala na po sa aming piling. Ngunit naroon, Panginoon, ang kasiguraduhan na siya'y masayang-masaya sa piling mo at siya, Panginoon, ang lumalapit sa iyo para sa kanyang mga minamahal na iniwan. At katulad nga po ng aming nalahat ngayong hapong ito na dapat po naming ipanalangin ay ang kanyang mga naiwan, Panginoon. Lord, idinadalangin namin sa iyo, Panginoon, ang mga anak ni Brother Andoy, gayon din po, Panginoon, si Sister Mila at ang kanya pong mga kapatid. Dalangin at mga apo, gayon din, pagkat alam namin, Lord, sa pag-alis po ni Brother Andoy, nandun, Panginoon, yung maaaring sakit po sa kanilang puso sa pagkawala ng isang minamahal. Naroon, Panginoon, na sila'y malulungkot sa maraming araw. Ngunit alam namin, Panginoon, ikayo po ang makapagbibigay sa kanila ng kapayapaan ng kanilang mga kalooban. Mapapayapa sila sapagkat alam nila na sa iyong piling wala na pong mararamdamang kalungkutan si Brother Andoy. Hindi na po siya makakaramdam ng anumang hirap. Nariyang siya po'y nagsasaya na sa iyong piling pagkat ikaw, Panginoon, ang Diyos na sa kanya'y lumikha. Ikaw, Panginoon, ang tumawag sa kanya at sa kanyang paglagi dito sa lupa. Lord, naranasan niya ang maging masaya sa piling ng kanyang minamahal. At ngayon nga, Panginoon, siya'y graduate na po sa kanyang naging buhay dito sa lupa. At ngayon, Lord, ay nasa piling na po ninyo siya at naroon na po ang kapayapaan. Ama, patuloy po naming idinadalangin ang kanyang mga naiwan dito. Kayo, Panginoon, ang pumayapa sa kanilang puso at isipan. Gabayan mo sila, Panginoon. Patuloy silang magkaisa, magmahalan, magdamayan, Panginoon. At sa lahat ng pagkakataon ay kalingain nila ang kanilang ina na naririto pa sa lupa. Habang naririto, Panginoon, ng isa't isa sa kanila, maipadama nila, Panginoon, ang pagmamahal nila bilang magkakapatid at ang pag-aaruga sa kanilang ina, Panginoon. Mahal sa buhay, pinagpapasalamat na tuloy namin sa iyong pagkakataon ito sapagkat sinabi mo po, Panginoon, sa iyong mga salita, give thanks in all circumstances. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon ito. Ang bagamat kami nawala ng minamahal na kapatid, tuloy nga po, Panginoon, na siya isang pagpapala sa Iglesia. Ay alam po namin, Panginoon, na ang kanyang mga iniwan ay patuloy mong lilingapin, Panginoon. Patuloy mo po, Lord, ipakikita ang katapatan mo sa kanilang mga buhay. At Lord, ang dalangin po namin, Panginoon, sa salita na naipaliwanag sa amin sa hapong ito,
Ito po, Panginoon, ituwi mo sa aming puso at isipan at magbigay ng kalinawan tungkol sa bagay na ito. Sa mga kaluluwang tumanggap sa iyo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, ingatan po sila, Lord, pagpalain. Hindi po, Panginoon, ang kanilang mga mahal sa buhay. At patuloy mo din po sila, Lord, na lingapin at yakapin at Panginoon, at ipatamang po sa nila ang pag-ibig na nararanasan namin sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po at sa iyo lamang namin binabalik ang aming papuri, pasasalamat, dakila at pagluwa natin. In Jesus' name.